Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! So doon po ako umaatin sa kanilang pagsamba. So hanggang sa ako po ay humawak ng iba't ibang tungkulin sa dating daan. So hindi lang po ako naging member doon, naging KKTK Vice President po ako noon, naging mang-aawit din po ako kahit wala akong boses. Yan. Tapos naging manggagawa din po ako at naging coordinator ng KNC workers. Ang manggagawa po noon, pag sinasabing manggagawa, ang counterpart po niya ay yung mga pari po natin, mga pastor. Yan. Iba po ang manggagawa noon, tsaka manggagawa ngayon sa dating daan. Sa panahon po namin, pag sinasabing manggagawa, talagang gumagawa. Ibig sabihin, gumagawa kami, wala kaming sahod, wala kaming sweldo, kami pa ang magtatrabaho para mayroon kaming sahurin. Kaya pagkatapos ko po ng mga exposition po noon, mga mini pulong, ang tawag po namin doon, meron po akong tindang patis, yan, mga iba-ibang mga tinda-tinda, yun po yung ginagamit ko sa paglilingkod ko noon. Kasi ang paniniwala ko, kami lang ang totoo, yung ginagawa namin para sa Diyos. So, pati pag-aaral ko, kaya ngayon lang po ako nakatapos ng pag-aaral iniiwan ko yung pag-aaral ko kasi paniniwala ko, sabi ni Mr. Soriano noon, maswerte na niya na abutin ng 20 years ang mundo. Yun ang paniniwala po namin noon. Nung ginagawa po yung LRT3, yan, yung ginagawa po yun, pinagtatawa na namin yung mga gumagawa noon kasi bakit paan niya kayo gawa ng gawa, hindi nyo matatapos darating na ang Kristo. Meron pang sinabi si Mr. Soriano noon, bago pa daw madesisyonan ng Korte Suprema yung issue sa pangalan ng iglesia kasi dinimanda po sila ni Persida Acosta, dumating na ang Kristo. Ang dumating, Kristo ng sabong. Di ba? So dumating ngayon ang kautusan na pinagbabawalan si Mr. Soriano na gumamit ng kanyang iglesia. Ano yung reason ko bakit ako umalis? Una, ang paniniwala po namin noon sa dating daan, hindi kami yung iglesia ng Diyos. Di ba, Sis Josie, Ka-Angie? Hindi kami yung iglesia ng Diyos. Kami ay mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Yun ang tindig namin sa mga debate noon. Pero ipinagtataka ko lang, bakit nagrehistro si Mr. Soriano ng iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated? Nung inilabas po yung desisyon ng korte, no? Pinulong po kaming mga manggagawa, District 4 ng Rizal, sa San Mateo, Rizal po iyon. Sabi sa amin ng aming district minister, ang counterpart po nun ay obispo. Ang sabi po ng district minister, magtatanong ako, magmi-meeting tayo, lahat ng pwedeng itanong ng mga tao dahil sa nangyaring ito, ay aaralin natin. Ano ang mga posibleng itanong ng mga tao? Isa po yan sa itinanong ko. Kung totoo na naninindigan tayo na tayo yung iglesia ng Diyos, bakit tayo yung mga kaanib sa iglesia ng Diyos at hindi tayo yung iglesia ng Diyos, bakit hindi natin inirehistro ang mga kaanib sa iglesia ni Yahawaha? Hanggang ngayon ay hindi po nila sinasagot yan sa telebisyon o sa YouTube. Baka meron po kayong nasa search, inform nyo po ako. Wala po silang sagot dyan. At hindi po nila ngayon sinasabi yung kanilang rehistro na yon. Dahil ayon po sa mga nag-aral ng Hebrew, mali daw po yung translation ni Yahawasaa Incorporated. Ang nag-translate po noon si Ruth Soriano. Yan. Isa po iyon sa mga naging issue ko. Ano pa ang naging issue ko sa dating daan? Noon, kaya po ako umalis sa Haligit Suhay at sumama sa kanya dahil ang paniniwala po namin noon, ang sugo ng Diyos walang iba kundi si Nicolas Perez. Yan. Ang tawag, mayroon po kaming katawagan sa loob. Ang tawag po doon matatandang kapatid. Yung mga Haligit Suhay na naging miyembro po nila, tinatawag pong mga matatandang kapatid. Isa po dyan yung hipag ni Mr. Soriano. Si Carl Lourdes Pernito.
Kami po ang madalas mag-usap nun ni Kalulu. So, isa po iyan sa ipinagtataka namin, bakit lagi niyang inaatake si Mr. Perez sa pasalamatan. Sabi, itong mga ito, nagpasalamat po kami noon, itong mga maka-Perez yan. Gusto niyo lamunin niyo si Nicolas Perez. So, ganon. So, hanggang sa dumating ang pagkakataon, inunti-unti niyang baguhin ang doktrina ng dating daan. Isa po sa mga binago, hindi na po naabutan to ni Ka Angie. Noon po sa Haligit Suhay, ang mga babae nila may belo. May belo. Pagka sila nananalangin. Nung umalis po si Mr. Soriano sa Suhay, nagtayo ng ang dating daan, yung mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, early 1980s, meron pa po yun. Meron pa pong belo. Pero ilang buwan lang, tinanggal na. So kung napansin niyo po, pabago ng pabago ang doktrina ng samahan ng andating daan. Isa po iyan sa, ninote ko po kasi baka makalimutan ko po. Ayan. Yan. At ito'y binabanggit ko rin kanina. Mahigpit po si Mr. Soriano pagdating sa abuluyan sa amin. Totoo po yon na hindi siya humihingi ng abuluyan ng koleksyon sa mga hindi kapananampalataya. Bawal na bawal daw kumuha ng abuloy malibang araw ng linggo. Di ba Ka Angie, Ka Josie? Yan. Pero natatandaan ko po noon, nagpasalamat po kami sa Pampanga. 2 araw po yon, Sabado at Linggo. So ang ginawa po namin noon, nagkaroon kami ng pagsamba araw ng Biyernes. So tinatanong ko, bakit tayo nagkaroon ng abuluyan ng araw ng Biyernes? Kung naninindigan tayo na unang araw lang ng Sanlinggo ang pagsamba. Sa dating daan po kasi, yung Sabado, paglubog ng araw, yun po ang itinuturing nila na linggo. Pero nagkaroon po kami ng pagsamba ng Biyernes doon sa Pampanga. Hanggang ngayon, hindi po iyan sinagot ni Mr. Soriano. So ang ginawa ko po noon, dahil alam ng mga kasama ko, ang lalakas magbigay ng abuloy ng mga miyembro ng andating daan. Kilala po nila si Kavictan. Si Kavictan, isa sa pinakamayamang miyembro ng andating daan. Na nung si Carl Lourdes Pernito ay naging iglesia at naging kasama ko po noon sa Central, sinabi niya po sa akin, ito palang si Kavictan ay pumipila na ng munggo sa pasalamatan. Yung munggo para po yung sa mga dadalo na walang pera. Pero si Kavictan, ubos sa idna yung kanyang kayamanan. Pumipila siya dun sa munggo. Ako po ay naaawa sa mga nakasama ko dung malalakas mag-abuloy. Pag kailangan po ni Mr. Soriano, meron po kaming tinatawag na cut-off system. Halimbawa, mga kapatid, dinimanda ko ng iglesia, kailangan ko na 1 milyon. Kami ay iikot sa San Mateo. Kinabukasan, meron kaming 1 milyon. Meron ganon. So, napakalakas sila mag-abuloy. So, sabi ko, aalis ako sa dating daan. Aalisin ko yung nasama ko. Kung saan kayo gusto nyo pumunta, bahala kayo. Aalisin ko kayo dyan. That time, yun po yung pagkakataon na ako po yung nagsuri sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Ako po nainganyo noon sa kanilang doktrina na oneness, kakaibang oneness. No? Na ang Diyos Ama, may isa lamang Diyos Ama, si Kristo, walang pag-aaral, tao kaagad. Pag sinabing Diyos Ama si Kristo, ang Diyos Ama ay isa lang, matik na si Kristo tao. Hindi na nila sasabing anghel, propeta. Pag sinabing Diyos Ama, Diyos yan, matik na tao kaagad si Kristo. Kasi kapag ka naging Diyos pa si Kristo, dalawa na. Ganun sila magbilang. Kaya delikado yung makaunawa ng kasulatan eh. Dahil sa Biblia, ako at ang Ama iisa, hindi nila naintindihan yun. Diba? Sabi ng Diyos, sa 5, upang ang dalawang laman ay maging isa. Hindi nila naiintindihan yun. Kasi kung magbibilang sila, ay yung pagbilang ng bilang talaga nila. So yung ibang pagbilang, hindi nila naiintindihan yun. Yan. Ngayon, ako po ay nagsuri sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay naging kaanib niyan sa Iglesia ni Cristo from 2005. Napanood po ng the late Eranio G. Manalo yung aking interview sa TV. Pinatawag po ako. Doon po nagpasimula na ako po ay kinupkop sa pabahay ng iglesia. Noon po napakaswerte ko noon. Para akong tumama sa loto. Bakit? Kami po noon wala kaming binabayaran kuryente, wala kaming binabayaran tubig. Meron po akong kasama noon sa bahay, pinaalis. Dahil hindi daw marunong magluto, inilagay yung marunong magluto. Doon po ako kumakain. So,
Maliit po ang sweldo doon sa pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi pa ako kinakapos kasi binibigyan ako ng mag-asawa. Si KRD, si Katene. Sabi ko nga po, kahit po ako maging Katoliko, hindi po ako magsasalita ng masama kay KRD Manalo at kay Katene Manalo. Kasi malaki po ang ginawa nila sa akin na kabutihan. Tinatanong ko pong kabutihan iyon. Pero iba, pag-uusap ay doktrina. Ibang usapan yan. Marunong akong tumanong ng utang na loob, pero alam ko kung hanggang saan ang limitasyon ko. So, tumatanaw ako ng utang na loob kay KRD, sila po ang nagpalibing sa tatay ko nung panahong iglesia pa po ako. Pero pag pinag-usapan na ang aral, maghihiwalay muna tayo. Yan ang ano ko po noon. So, ako po ay nag-aral ng pagkaministro sa iglesia sa loob ng 3 to 4 years, kung hindi po ako nagkakamali. 10 days na lang, ako po ay magiging 4th year na. Meron po silang pre-college, then 5 taon, then or ano na, okay ka na, manggagawa ka na sa kanila. Ako po ay 10 days na lang, ay 4th year na. Kaya lang nagkaroon ako ng tanong, tinanong ni brother yun eh. Nagkaroon ako ng tanong sa mga ministro. Kasi may paniniwala po kami na ang simula daw po ng huling araw ay yung July 27, 1914. Yan daw po ang simula ng huling araw, di ba ka Angie? Yan. Ngayon, meron ako nabasa isang sita sa Biblia. Ang nakalagay po doon, ang Diyos na nagsalita, Hebreo 1:1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Yan. Nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. So ang tanong, kailan ba talaga nagsimula ang mga huling araw? July 27, 1914 o nung panahon pa lang ni Apostol Pablo? Di po ba? So tinanong ko po yan sa aking tagapagturo hanggang sa namatay yung isa ko pong tagapagturo. Namatay na rin si KRD, pero hindi po nila sinagot yan sa pasugo. Meron silang sinasagot sa internet. Pero ako po, wag po kayong pakatitiwala na yun nga ang talagang vlog ng iglesia. Kayo naman na naging saksi, mismo sila nagkakatalo sila. Di ho ba? Magulang sa anak, di ho ba? Kaya wag may mga fake na ano po dyan, na mga account, mga vlog, wag po kayong. Pero maganda na rin siguro pag-aralan siguro yung mga sinasagot nila. Pero sa pasugo, wala po ako matandaan na sinagot po iyon, yung simula ng mga huling araw. So dyan po ako tinawag. Paano naman po ako tinawag bilang isang seminarista? Ako po ay seminarian ng Our Lady, Order of Augustinian Recollect. But ako po ay, nag-request po ako ng leave. Nagpapasalamat po ako sa mga nanalangin po sa akin. Ako po ay nakaraos na sa aking operasyon. Lalaki po. Joke lang po. Nagpapasalamat po ako kasi tinanggalan po ako ng, abdo. Yan po. Wala na po akong abdo, wala na rin po ako appendix, puso na lang po talaga ang natitira sa akin. Yan po. So, yun po. So, paano po ako bumalik into Catholic? Dati pong nag-share po ako sa CFD Manila, may nagtanong, maliwanag yung iyong batayan. Paano ka naging Iglesia ni Cristo? Paano ka nagdating daan? Bakit ka umalis sa kanila? Ano yung batayan mo? Bakit ka umalis bumalik sa Katoliko? Ito na yung sagot ka, Anjing, iniintay nyo. Yan. Una, kung Biblia po ang pag-uusapan, wala pong sino man ang makatututol, kahit anong sekta pa yan, doon sa nakasulat sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya ang tanong dyan, Brad, sino ba ang founder mo? Meron tayong record sa SEC. The founders of this association are 1, 2, 3 Felix Manalo. Ang dami nila dun eh. Di po ba? Mr. Soriano, mga kaanib, sabi nila, hindi daw, ang tinatag daw niya ay yung mga kaanib. Hindi daw yung mismong iglesia ng Diyos. Yun ang ano nila eh. Kasi sila lang daw ay nakisanib. Pati siya nakisanib din. Sino kayang tumanggap? Di ba? Sino kayang tumanggap? Ang alam kong sinaniban ni Mr. Soriano, yung haligit suhay. Yun yung sinaniban niya.
Kaya merong tema noon, patutunayan daw niya ang tunay na iglesia, yung kanyang sinasamahan, kailangang mabautismuhan doon sa kanyang samahan. Tanong, ikaw ba, Mr. Soriano, nabautismuhan ka ba sa samahan mo? Pag kami naipakita kang dokumento na ikaw ay nabautismuhan sa dating daan, huhubarin ko tong abito. Magpakita ka ng batayan na meron siyang 6 na rehistro eh. Meron siyang 6 na rehistrong iglesia. Iglesia ng mga panganay. Ay, iglesia ng mga bunso. Meron siya noon. Iglesia ng Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Meron siyang, or iglesia ng mag-ama, may ganon. Magtsuhin ata, mag-amain ata yun, hindi ko alam. Basta may ganon pong mga rehistro eh. O, ganon. Pero magpakita siya na kahit isa lang doon nabautismuhan siya. Kasi ang maipakikita ko, nabautismuhan siya sa haligit suhay. Ang nagbautismo kay Mr. Soriano, yung nakaaway niya, yung founder ng iglesia, kabanal-banalang iglesia ng Diyos. Diba? Yun yung kanyang doon siya nabautismuhan. So, kaya atake sa INC. Yung pala, sabi niya, si Felix Malalo, hindi naman anya nabautismuhan. Siya din naman pala hindi nabautismuhan sa kanyang samahan. Diba? Si Sanji, ayan. So, yan. Kaya pag kami magtatanong sa inyo, sino ba founder mo? O ngayon, hamunin nyo Simbahang Katolika. Sino founder? Wala pang Biblia, may simbahan na. Di po ba? Bakit? Isa po yan sa batayan ko eh. Noon, ang dami kong pong sinabang relihiyon. Lahat yan sola scriptura. Pag wala daw sa Biblia, walang kaligtasan. Pero merong isang talata sa Biblia na hindi nila kayang tutulan. Yung paborito naming sitas, unang Timoteo 3:15. Ang sabi po doon, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Gusto mo ng katotohanan? Pumunta ka sa simbahan. Pumunta ka sa bahay ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos ang haligi at suhay, haligi at saligan, o kung ano pa man yung pinag-aawayan nila dyan, the pillar and the ground of the truth, yung simbahan. Wala pang Biblia, may simbahan na. Kaya kung gusto mo ng katotohanan, kaya naalala ko yung sinabi ni Father Abe, yung Bere Agustinian po yun eh. Naalala ko yung verse, yung sinabi ni St. Augustine na lumabas ako para hanapin kita, pero hindi kita nakita. Kasi ikaw pala ay nasa loob ko. Yun yung sinabi ni St. Augustine. So, ako ganun ang ginawa ko. Kasi ang paniniwala ko, walang tunay na Diyos dito sa Katoliko kasi lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Lumuluhod sa Pero tanggap namin lumuluhod kami sa tagapangamahalang pangkalahatan, pagkaordinasyon. Okay lang yon. Pinakita ko nga sa kanila yung yung picture. Ayaw nilang maniwala. Meron po kasing mga iglesia talaga na ayaw nilang maniwala na meron talagang monumento sa loob ng sentral. Ayaw nilang maniwala. Kung hindi ko pa sinagkisis Angie yung picture, hindi siya maniniwala eh. Sabi ng mga iglesia, hindi naman namin sinasamba, hindi natin pinag-uusapan yan kasi kung maka-atake kayo sa Katoliko, marami kayong Diyos-Diyosan. Meron kayo niyan. Kayo ba wala? O meron din kayo niyan. Kung yun nga yung talagang sinasabi nyo sa amin. Meron din kayo niyan, kung yun nga yung pinupukol nyo sa amin. Kayo ba wala? Meron pa nga mga ganyan miniature eh. Diba? Meron po nun eh. May isang kumuha po nun si Sis Crispy. Yan. Meron nun. So yan po yung naging batayan ko. So, may mga bagay, sabi nga po sa 2 Thessalonica 2:15, kung hindi po nagkakamali, ang pagtuturo ng mga alagad ng Diyos, ng mga pare, ay hindi lamang sa nasusulat, kundi sa pananalita. Kasi po, hindi naman lahat pwedeng letrahan. Wala kang mababasa sa Biblia na maligo ka araw-araw. Hindi ba? Pero pagka ginanap mo ba yun, nagkakasala ka? Hindi. Hindi naman na kailangan kasing sabihin yun eh. Merong pagtuturo, yan ang kakaibahan po natin sa ibang sekta. Hindi po sila relihiyon, sekta, denominasyon. Kahit anong ipilit pa ng ibang relihiyon, ibang sekta na sila daw ay relihiyon na dahil malaki na daw sila, kaya na daw nilang mag-walk ng ilang ay hindi ho yan. Sekta pa rin po yan ng isang ng Kristyanismo, pero po. So iyan. So ang pagtuturo, hindi lamang sa pamamagitan ng sulat, kundi sa maging
pananalita. Kaya meron tayong sinabi po kanina, di po ba? May oral tradition, meron din po tayong written tradition. Yan po. At siguro lastly po, baka meron po kasing gusto mag-ano. Yan. Yung karapatan, siguro, karapatan ng ano. Nagtataka lang ako, saan kaya kinuha ng mga relihiyon na yon yung karapatan ng pagtuturo? Magpunta ka kay appointed son of God, siya kasi pumunta ng bundok, 3 days, walang kain-kain, walang tulog-tulog, yun yung kanyang karapatan. Punta ka naman sa Marikina, hindi rin siya kumain, nakakita naman siya ng liwanag. Sabi ko naman, ikaw ba naman na walang kain ng 3 araw, wala kang liwanag na, di ho ba makita? Ganon din naman nangyari doon sa Central, sa Diliman. Hindi rin kumain, hindi rin uminom. Uso talaga yung ganon no? Walang kain-kain. Meron pa ho bang hindi kumakain? Baka may ibang liwanag po kayong makita. Yan. Doon nila kinuha yung kanilang karapatan. Pero yung karapatan natin, maliwanag po yung itinuro sa atin ni Father Abe, galing sa Diyos, mula sa mga apostol, yan. Walang hanggang pagkasaserdote ni Melkisedek. So yan po ang karapatan natin. Walang sino man ang pwedeng kumuha ng karapatan na yan. Ngayon, in line with the vocation. Siguro po, isa sa pinagpapasalamat ko, paano nga ba ako naging ano? So, share lang po ito siguro mga 1 minute and 1 hour. Okay, joke lang. Paano po ako nakonbinse? So meron po ako mga scriptural, lately ko na lang po kasi na ano yung scriptural basis ko Pero paano po yung sabihin kong kakaiba o kakatuwang nangyari nung ako po ay ma-convert into Catholic? Bakit po ako ngayon naghahangad na maging isang pari? That time po, ako po ay member ng debating team ng iglesia. Kami pong dalawa ni Sis Crispy Perez, ang trabaho po namin doon, by the power na ibinigay sa amin ni Rizalito Ocampo na kayo ay maging katulong ng debating team, gagawa kayo ng tanong. So yung mga tanong, aaralin namin. So gumawa ako ng tanong, mga ganyan. Yun yung ginagawa po namin. Pero that time, binigay po sa akin yung magazine ni Father Paul. Yan po ang umpisa, yung magazine ni Father Paul. Nanonood po ako ng Sunday TV Mass. So, that time, sabi ko, gusto ko maging pare. At yun yung pangarap ko noon pa. Sabi ko, gusto ko maging pare. Pero magulo ang utak ko noon. Ibig sabihin, hindi ko maintindihan nararamdaman ko kasi napaka-aktibo kong miyembro. Wala akong sa hinagap na ako po yaalis talaga sa iglesia. Pero gusto kong maging pare. That time, umalis po ako ng Central, pumunta po ako ng Quiapo. Diyan po ako nagsisimba every Sunday. Ang ginagawa ko po noon, pagkatapos ko ng pagsamba sa iglesia, pag nakapagtaob na ako ng tarheta, sasakay ako ng FX papuntang Quiapo. For almost 2 years ginagawa ko po iyon. Sa pagkakaalam ko po na walang nakakasunod sa akin, pero meron pala nakasunod. Ang ginagawa po namin noon, meron po kaming palagdaan na nire-record po namin kung saan kami aalis. Kaya yung mga sinasabi, mga dukutan issue, pag-aralan nyo mga kapatid. Nakalagay talaga doon. Hinahanap ko na nga po kung nasaan na si Crispy Perez. Sana mag-text ka sa akin, Crispy, kung nasaan ka na. No? So, ang nilalagay ko lang po doon, basta bibilin lang ako, hindi ko sinasabing pupunta ako ng Quiapo. Yan. Minsan, may isang janitress, nakita po niya yung table ko, may rosary. Kaya malaki po ang role ng rosary sa buhay ko Yan, malaki ang role ng rosary ni Mama Mary sa akin sa pag-convert ko into Catholic. May nakitang sa aking drawer nagtrabaho po kasi ako sa College of Nursing for 8 years. So nakita po nila, bakit kami rosary dito? Sabi ko, yan ang halimbawa ng panalangin paulit-ulit. Yan. Be safe ako. Diba? Yan. Hanggang sa hindi ko na matiis. Alam niyo po, bago po lumabas ang issue, minababalitaan ako sa loob ng pamilya Manalo. Sa loob ng pamilya Manalo, minababalitaan ako. Kinakabahan na ako, sabi ko. Pero ini-ignore ko lang siya. Pero nasa puso ko na ho talaga na ako ay aalis, gusto kong magpare. So November 2011, yun po ang simula ng aking conversion story. So nung ako po ay gusto ko na talaga magpare, sabi ko, nanay, labas na tayo. Siguro mga January 2013, yan. Labas na tayo, nanay.
yung nanay ko, alam na rin niya na gusto ko magpare. So, ang ginawa ko po noon, hindi ako umuwi sa amin kasi tsak, masusunda ko saan ako nakatira. Inisa-isa ko yung gamit ko. Yan. Tapos, ako po ay umuupa noon. Kumuha ko ng paupahan. So, habang hinihintay ko yung May, kasi May po ang pasukan sa... Nag-apply po ako sa Our Lady of the Angel Seminary. Franciscan din po ako, sister. May dugong Franciscano po ako. Yan po. Ngayon po ay... So, nung nag-decide po ako na umupa sa labas, pero ayaw pa ho nila akong payagang mag-resign kasi that time, marami po talaga akong trabaho na yung mga exams ng mga bata, so mga passwords ng mga iba't ibang ano po sa College of Nursing, ako po may hawak. So, intay po ako hanggang May. Pagdating ng May, whether they like it or not, aalis talaga ako. Nung nakapasa ako sa Our Lady of the Angel Seminary, sabi ko, ito siguro yung inaano ng Diyos sa akin, sabi ko. So that's the time na iniwan ko na yung pananampalatayang iyan. Then yung kumpil, may nagtanong kanina, tsaka po ako nagpakumpil. Kasi ako pala nakumpilan sa hindi ko alam, Aglipay. Pati pala Aglipay ay napuntahan ko. Yan. Kaya after po noon, hinahanap ko yung record ko, bakit wala akong kumpil. Yung pala, Aglipay pala ang nagkumpil sa akin. So kumpil po ako dyan sa St. Michael, the Archangel sa Malacanang. Diyan po ka, ano. So, yun po sa awa po ng Diyos. Ngayon po ay naandito po ako ngayon sa Order of Augustinian Recollects na niyayakap ko po ngayon kasi nagustuhan ko po yung buhay pananampalataya, yung buhay panalangin ng aming po samahan. Yan, nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid kong mga Recoletos sapagkat tinulungan po nila ako hindi ko naman po hinihingi pero kusa nilang ibinigay yung aking po operasyon. So maraming salamat po sa aking pamilya po. Siguro po hanggang dito na lang po, baka meron po kayong gustong itanong, baka may hindi po sa inyo malinaw tungkol sa mga ano. For our open forum po, ililimit po natin sa 4 questions po. So yung mga may gusto pong tanong, lapit lang po para po kay brother. Pila na po tayo para mas mabilis po. Pagka hindi ko po kayang sagutin, andyan po si Brother Melchor. Kasama ko po yun sa debate sa Novaliches. Brother. Okay. Matagal ka sa INC, di ba? 8 years po. Kapag ka ang isang Katoliko namatay at gihaya ba, ang tawag doon? Tagalog? Binurol, ang makikita mo, crucifix, di ba? Apo. Pero kapag ang Iglesia ni Cristo namatay, bakit ang inilalagay ibon na ribulto? Yung isa pa ho yun, di Oo, ba? bakit? Opo. Yun ang tanong. Ano po kasi yun eh. Pero ang naglalagay lang naman po niyan, yung amuraw, kung di ako nagkakamali. Kasi yun lang po yung mga kapatid po nila eh. So siguro, hindi ko rin po alam, yung po kasing ibon, sumasagisag sa kanilang sugo. Ibong mandarangbong po ba tawag doon? Hindi ko po hindi ko po alam eh. So, yun po siguro. Alam niyo po, ang naalala kong ibon sa Apokalipsis, yung Babilonyaan niya, naging tirahan ng mga karumal-dumal na ibon. Kaya mag-ingat kayo sa mga nagpapakilalang ibon sa silangan. Yan. Mga ibon, mga ganun po. Second question po, lapit lang po. Hello po. Opo. Ako nga po pala si Lorenzo De Jesus sa Las Piñas po, Bambo Organ Parish po. So sa ano po, meron lang po sana ako, hindi po siya tanong pero gusto ko pong makahingi ng tip. Apo. Kasi yung kaibigan ko po nakuha ng ang dating daan po. So sa ano po kasi sa Las Piñas po, mag-isa lang po yung parokya namin na nakatayo doon. Ako lang po yung kahit po unofficial CFD ako, ano po. Proud ako na nakakapagturo ako historically, traditionally, yun po, and scripturally sa mga kasamahan ko po na mga kabataan sa amin. So, doon po kasi sa amin, laganap po talaga kasi sa bawat kanto po may Gateway Church, hindi ko na po alam kung anong church yun, Apo. mga ganun. So, may may kaibigan po ako na tumigas yung puso niya dahil nga po sa nakaano siya sa dating daan. Apo. Ayun nga po, hindi na po siya yung dating siya. So, nag-iba na po talaga siya. Tapos, sinisisi niya po yung simbahan. Bakit daw po? Bilang lang daw po yung mga natuturuan. Tapos, kung bakit daw po, tayo-tayo lang daw po, sinisisi niya po yung kaparian. Kung tayo lang daw po yung natuturuan ng mga doktrina, ganun po. So, gusto ko lang pong
makahingi ng tip kung paano po siya mababalik sa pagiginaw. Kasi I cannot bear it na madepensahan ko yung sarili kong simbahan kung yung sarili kong kaibigan hindi ko po madepensahan. Yun po. Apo, salamat po, Brother Lorenzo. No? Siguro yung sinasabi niyong tayo nagtuturuan, total, batas naman ng Biblia yun. Mangag-aralan kayo sa isa't isa, sabi sa Efeso. Ngayon, ako po ay isa ring naturuan. Yung naturuan ko, yung itinuro po sa akin, hindi rin po galing din sa isang tao. Galing po ito sa simbahan. Sapagkat ito po ang huwag niyong aalisin sa isipan niyo, mga kapatid. Ang simbahan lamang ang makapagtuturo ng buong katotohanan. Ang simbahan, ang haligi at saligan ng katotohanan. Pagka ang isang tao ay umalis sa simbahan, asahan nyo, ang makukuha niyang katotohanan, partial truth, hindi buo. Ang salita ng Diyos, sinasabi sa awit, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kaya wag po kayong magtaka, merong totoong sinasabi ang iglesia, hindi naman lahat. Baka 0.005%, mga ganon. Meron din naman tinuturong totoo ang dating daan, ang iba't ibang sekta. Pero ang tanong, sino ang nagtuturo ng buong katotohanan? Wala silang magisterium, wala silang Santo Papa. Sino magtuturo sa kanila? Ngayon, ang tanong, bakit pinapagmamatigas ang puso? Bakit pinagmamatigas ang puso? Alam nyo, saksi dyan si Sis Angie. Si Sis Angie, ang ganda ng pagsasama nila mag-asawa. Sis Angie, pasensya na ha. Yan. Hindi sila, magkasama sila sa bahay ngayon, parang hindi sila mag-asawa. Yung lalaki, dating daan, si Sis Angie, iglesia. Kaya naging panata ko sa buhay ko, pag ako naging pare, walang mag-asawang maghihiwalay ng dahil sa relihiyon. Yan ang pangako ko sa Panginoon. Yung pinuntahan namin ni Brother Melchor, muntik na rin maghiwalay yon. Yung kaibigan namin si Brother Mike, yung kanyang asawa, yung babae, dating daan, si Brother Mike ayaw umalis sa pagiging Katoliko. After ng mga pag-uusap namin, pumupunta pa po sila sa seminaryo noon. Para magtanong ng pananampalataya. Awa po ng Diyos, bago po ako maging pre-novice ng Agustinian Recollect, bininyagan po yung anak niya, isa po ako sa mga ninong. Yan. So siguro, brother, ang maano ko po doon, kasi wala to tayong magagawa pagkapuso talaga eh. Pagkapuso ang pinag-usapan, kailangan talaga natin ilalapit sa Diyos yan. Wala tayong magagawa dyan. So, siguro by means ng example ng buhay natin kapatid, pakilala mo sa mga CFD natin. So, kung gusto nila, doktrina, si Brother Melchor nasa likod mo, kausapin mo. Yan. So, yun. Saka, ang dating daan kasi, brother, akala nila, pag sila, yung mga miyembro nila, pag nagsalita, akala nila, alam na nila yung buong katotohanan. Ano ang banal na halik? Anong banal na halik? Ganun sila magtanong eh. Tanongin mo miyembro, alam ba niya yung banal na halik? Saan niya nakatira ang Diyos bago lalangin ng langit at lupa? Kahit yung mga miyembro nga, hindi alam eh. Ewan ko si Josie kung alam niya na yung turo doon sa ano. Mahilig sila magpakita na akala nila ang galing-galing nila. Ganon. Pero walang alam yung brother, ginagarantiyahan ko sa iyo. Ganon. Impress lang sila kay Mr. Soriano. Pero kung meron sila ma-impress, mas impress pa nga ako sa teacher niya eh. Meron siyang teacher si Rodolfo de la Cruz, nakaharap ko din yan sa Bulacan. Yan ang ayaw harapin ni Mr. Soriano. Yan ang defense minister ng Haligit Suhay na nagturo kay Mr. Soriano, hindi niya hinarap. Yan. Kaya yung iba na i-impress dahil doon. So puso, wala tayong magagawa doon, panalangin ng taga-kapatid. Yan. Third question po. Second to the last question. Tapos last question po natin si Kuya na nauna po kasi siyang mag-face hand Brother kanina. Arfi, Magandang hapon po. nabasa mo ba yung Know the Truth? Is it true? I read in the Facebook only na nagsimula daw ang conversion mo doon. Sa Know the Opo. Truth magazine. Apo. Thank you very much. May dala ako dyan, 70 pages. Ayun po. Kasi kami nagsimula noon eh. Hindi Apo. ako nagyayabang. When si Tesado is here, it was his books, no? That was used, si Father Paul para imbatan. Apo. Ako at saka si Wency. Wency, can you stand up, please? Wency. You know, this guy is fantastic. Grabe ang armory niyan. Apo. And Wendell can attest to that. You know, he has those books. Maraming salamat. Apo. Ang Diyos po talaga pagka kumilos talagang kahit paanong kasangkapan yan, kahit paano, ako na-impress din ako sa pagdadamit ng mga pare. So, marami. Ang Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat
para sa ikababalik ng kanyang mga anak na naligaw. So, yan po. Sige, last question po tayo. Good afternoon po. Apo, good afternoon po. Tanong ko lang, kasi since may kamag-anak din ako iglesia, dahil ang pisang ko ay kalihim, tanong ko lang, ang yaman-yaman ng iglesia, bakit ang mga iglesia nakikilibing pa sa sementeryo ng Katoliko? Kasi ang yaman-yaman sila, pero wala naman silang sariling lupa para bumili ng lupa para sa sementeryo libingan nila. Pero kasi like ka lang sa Imus, Angelus, so private property, pero makita mo yung mga Katoliko, dahil Angelus Eternal Garden is merong malaki rin bulto ni Cristo doon. Apo. Pero makita ko yung mga mausoleo doon na iba is iglesia. Apo. So tanong ko lang, bakit di sila makabili ng lupa nila para paglibingan nila? Opo, kasi sa kanila po, ang paniniwala po nila, pag ang isang tao namatay, tapos na. So kahit padaling ka sa simbahan ng so wala na silang pakialam po doon. Yun. Yun nga lang po isang kasi meron po tayong, sabi nga, kung pag-uusapan po natin yung medyo parang, delikadesa po. So kung maka-atake sa Katoliko, no? Sabi nga ni Atty. Llasos, kung maka-atake sa Santo Papa, parang ang laki ng puhunan ng yung kanilang ginawa sa Santo Papa, no? So atake sila na atake sa ganun. So kasi paniniwala po nila wala nang kwenta ang katawang laman pagka ito ay namatay na. Pero wag ka, asan kaya ngayon yung mga ni KRD Manalo? Meron akong nabalitaan kasi yung itinransfer po iyon, mga kapatid. Yung itinransfer po yung labi, may nakita po akong isang article may isang picture na parang may nagpupunas-punas pa daw, pero hindi po sigurado iyon. So, meron silang sariling pagka mga sinugo lang siguro baka hindi na isugo yung So, pagka mga, hindi sila after po doon, brother, hindi po sila sa kanila parang baliwala po yung paglilibing. Sana i-work out din nila kung Pero sa atin naman to, okay lang naman po din po yun. Apo. Opo. Kung hindi po ako nagkakamali, doon po sa Eternal, sa Eternal Garden, meron po silang biniling lupa doon na para sa mga INC. Isa po sa nakalibing doon, si Lourdes Pernito. So, ganun po. Alam ko, bumili po sila ng kaunting lupa para, kaya pag nakakita po kayo ng mga lapida na walang krus, INC nakalagay, sila po iyon. Ganun. So, ganun po nila. Magandang araw po mga kapatid, mga ka-GSK. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. At kayo po ay aking inaanyayahan na patuloy pong subaybayan, i-subscribe, i-follow at i-share ang mga videos ni Ka Burnok dito po sa Factbuster PH. Marami tayong matututunan, marami tayong malalaman sa pagsisiwalat tungkol sa mga kasinungalingan na ipinaparatang sa ating inang simbahan. Kaya ikaw kapatid, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button at ang notification bell para ikaw ay laging updated tuwing merong pagpapahayag ang ating kapatid Ka Burnok ng Factbuster PH. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. Salamat po. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Ka Burnok. At abangan nyo si Ka Burnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!